Hello, good morning po. Kamusta na po kayo? Ngayon po ay araw ng Lunes, Petsa 22, buwan ng Agosto. At pasukan na po. Ito po ang kauna-unahang araw na nagsimula yung pandemic ay bumalik klase na po ang ating paaralan sa buong bansa. So yan po yung ating pag-aralan ngayon. Pero bago po tayo magpapatuloy, ay inaniyahan ko po kayo na mag-subscribe na po kayo sa ating YouTube channel, Money TV Komentaryo. At pakilike and share na lamang po ninyo sa inyong mga kaibigan ang ating video. At click na rin po ninyo ang notification bell para tuloy-tuloy po kayong updated sa ating mga bagong video. At para po sa ating pagpapatuloy, palibhasay ngayon po ay balik eskwela na at pasukan na ng ating mga estudyante. Ang face-to-face classes ay nakahanda na po ang ating gobyerno sa pagpatuloy ng classes sa mandako sa ating bansa. Kaya dito mga kabayan, muli ko pong sasabihin sa inyo na wala pong babayaran ang ating mga mag-aaral kung saan man dako sa eskwelahan sa ating bansa, basta sa pampublikong eskwelahan po. Kung kayo po ihingian ng inyong mga principal at teachers na ng anumang bagay, ay hindi po kayo magbibigay. Huwag po kayo magbibigay sapagkat bawal po yan sa batas. Yan po mga kababayan. At yan ay mayroong maliban na kung kayo po ay kusang loob na nagdodonate. Wala pong problema yon. Pero kung kayo ay hingian ng inyong mga teachers, principal, kahit anumang bagay, ay hindi po pwede yun. Labag po yan sa batas. Yan po. Ay ulit ko pong pinapaalaala sa atin ngayon yan dahil yan po ay good news para po sa ating mga kabataan na nag-aaral. Dahil nga po ang ating mga eskwelahan sa pampubliko ay libre lahat ang pag-aaral. Ayan po. So, dito mga kababayan, at isa pa sa nakipagtulungan ng pagbubukas klase ngayon, araw na ito ay ang ating kapulisan sa buong bansa. Ay maaga pa po sila, nakadeploy na upang pagbigay ng seguridad sa ating mga kabataan na balik eskwela na po. Alam ko po na ang ating mga magulang ay excited na po sa paghahatid sundo sa kanilang mga anak dan po sa paaralan. Sapagkat nasa 3 taon yata yung wala po tayong classes sa ngayon. Noon, ngayon po ay ibinalik na. Kaya kayong mga magulang ay guide ninyo yung inyong mga anak doon po sa eskwelahan. At alam ko na inuulit ko po na sabik na po kayo. Di po ba? Yan po mga kababayan. Ito pong mga mahuhuling mga nanghihingi na mga teachers o principal sa ating mga mag-aaral ay mayroon pong batas na nakaambang dyan mga kababayan. Ang tawag niyan ay Anti-Graft Practices Law mga kababayan. Kaya mag-ingat po tayo mga teacher at mga principal. Yan po ay bawal under the Anti-Graft Practices Law. Kung kayo'y mga teachers,
mag-ingat po kayo dyan mga kababayan, kasi pasok yan sa kaso kung sakasakali kayo ay humihingi at nagsusumbong ang itong mga mag-aaral natin, sapagkat mayroon pong inilagay ang DepEd na tinatawag na center na upang ang tao ay doon magsumbong sa mga kanilang mga problema. Yan po, doon po magsumbong ang tao sa kanilang mga problema. Kaya mag-ingat po kayo dyan mga kababayan, nating mga teachers at principal, na huwag kayong maisumbong, sapagkat magsusumbong po yung mga kabataan natin kung kayo ay manghihingi. So, ito po ay pasok yan sa sinasabing batas na yan. By November, mga kabayan, ay mayroon pong pool na tinatawag na face-to-face classes, sapagkat ngayon po hindi pa po talaga siya pool na face-to-face classes, sapagkat mayroon pa pong mga lugar na hindi pa po, pili pa po, lalo na dyan sa mga probinsya, na hindi pa pwedeng face-to-face classes. Kaya sa November, pool na yan, face-to-face classes na talaga yan mga kababayan. Kaya ito pong ito po, mayroon po kasi mga lugar na hindi pa naka face to face, yung sinasabi natin kanina. Ayan po mga kababayan. Kaya inuulit ko po, sa November ay fully classes na po yan, face to face. Ang una, alam nyo naman mga kababayan na siyempre sa pagbabalik ng eskwela ngayon o pasukan na ngayon, ay ito pong mga pinakamabigat, problema na aarugahin sa inyong mga magulang o sa ating mga magulang, ay ito pong mga nasa level ng elementary, sapagkat ito yan po ay talagang mga bata pa. Mayroon dyan po mga kabataan na nagmamakdol pupunta sa eskwelahan kasi nabibitin po yung tulog pag ginising mo, at kinakailangan din po maaga ang paggising at maaga ang pagpunta doon sa eskwelahan, kasi nga iyan ay kinakailangan na alas 7 ay makarating na po kayo sa eskwelahan. Yan po, kaya yung mga bata pagka ginising mo at para makaalis ng maaga, dahil nga po sa hindi natin maiwasan na mayroon po mga problema sa transportasyon, ay yan ay mas minamabuti na maaga ang pag-alis mula sa bahay. So yan po mga kababayan. Di bali na doon sa mga senior high school at sa mga college ay wala pong problema doon. Alam na po nila yung gagawin nila at responsibilidad. Yun po yung problema ay sa elementary. Yan po. Ito pong mga high school at itong mga senior high school, mga kababayan, at lalo na doon sa mga college na yan, ay hindi na masyadong pinoproblema yan mga kababayan, sapagkat yan ay iginag-guide na lamang yan sa kanilang mga magulang. Ayan po. At ang isa pa, ang napakaganda dito mga kababayan, ay tuloy-tuloy po habang nagbabalik ang pasukan o eskwela face to face, ay tuloy-tuloy po yung ayuda para po sa ating mag-aaral dyan sa public schools mga kababayan. Ay sa nakaraan na mga linggo ay mayroon ng 46 to 48,000 na ayuda na ibigay na doon po sa mga ating mga mag-aaral, at nabigyan na po yan. At
ito nga po, itong ating si Secretary Erwin Tulfo, at ngayon po ay pinag-aaralan pa na kung maaring madagdagan daw po itong budget na ito ng ayuda, na gustong, sa ngayon kasi sa kasalukuyan ay meron po tayong 500 million budget sa ayuda para po sa ating mga educational assistance, mga kababayan. Ayun nga, pinag-aaralan ngayon ng Department of DSWD na kung maring magawan ito ng paraan na itaas, na abuti ng mga 1 billion ang budget. Wow, malaki na po yan. 1 billion ang pinag-aaralan ngayon na idadagdag sa budget na ito, mga kababayan. So yan po, mga kababayan. Pero bago po makalimutan ito, mga kababayan, ay gusto kong uulitin sa inyo na ito pong ayuda na ito, hindi po kasama ang senior citizens, hindi po kasama ang single mothers, hindi po kasama ang tinatawag na anong tawag noon, yung iba pang mga ayuda na pang pamilya, yung peace, ano yung tawag noon, yung ayuda na yon, hindi po, kundi as educational attainment, educational assistance lamang ito, mga kababayan. Yan lamang po ang kailangan dyan na mabibigyan. Drivers, hindi po pwede. So yan po natin dapat matatandaan, mga kababayan, kasi nung nakarang linggo, kahit jeepney drivers ay pumunta roon, nakikihingi ng ayuda, at saka yung purpose pala, hindi po kasama dito. Yun po, senior citizen, hindi po kasama. Mas maigi na po na liwanagin natin. Ayan po. Pero isa pa, mga kababayan, sa pasukan na ito na gusto nating i-remind sa ating mga mag-aaral, ay mayroon po kasi panukalang batas na ipinagbawal po itong cellphone dyan po sa klase sa ating mga kabataan. At yan po ay hindi pa po talaga ganap na batas, ay panukala po na lamang, nasa kongreso pa, pinagdidibatihan pa po yan. Pero ako po ay tiyak na ito ay pinagbabawal na rin ng ating mga teachers dahil sa po sa eskwelahan paggamit ng cellphones. Kasi isa dyan na iniiwasan ay madidistract po ay yung pag-aaral ng mga kabataan pagka sila po ay gumagamit ng cellphone dyan sa klase. At siyempre iniiwasan din po dyan yung tinatawag na mga cheatings. Kasi kung may cellphone, madaling mag-cheating. I-message lamang yung mga pinag-aaralan. Ayun na, yun po. So hindi po matututo. Kaya ang kagandahan dito, mga kabayan, ang ating face-to-face classes ngayon sa ating mga kabataan ay talaga namang napakaganda, kasi sa halip na dati na tinuturuan lamang sa ng kanilang mga magulang ang ating mga kabataan, kaiba po, malaki pong advantage dito sa eskwelahan sapagkat natuturuan ng maayos yung ating mga kabataan sa babasa. Ay importante dyan yung matuturuan sila kung paano pagbasa. Ay doon po sa mga magulang ng mga kabataan, kung walang face-to-face classes, ay mahirapan po, kasi hindi po lahat ng magulang ay bihasa o marunong magbasa. Ay paano yung mga magulang na hindi kapos din sa aral, mga kababayan? Hindi maturuan talaga ng mabuti yung kanilang anak. Ay mabuti lang sa mga magulang na masipag magturo sa kanilang mga anak at marunong. So yan po yung disadvantage at advantage na ngayon ay back to classes na, face to face, ay malaking bagay na matuturuan at matuto yung mga bata. Mantakin mong
2 years mahigit na nakaraan ang mga kabataan baga matuloy-tuloy yung operation ng ating edukasyon, ngunit wala pong face-to-face classes, malaki po ang nawawala ng kaalaman ng mga bata doon. So, yan po mga kababayan. Kaya sa cellphone, wala pa naman po tayong ganap na batas dyan, panukala pa lamang, pero check ako na pinagbabawal na ito ng ating mga guro. Ano po? So, ito pong ating pagbabalik eskwela, mga kababayan, ay ika nga napakahalaga sa kasaysayan na ibinalik yung face-to-face classes, dahil nga dito inaalagaan ng mabuti ng gobyerno, ng ating gobyerno, ito pong ating mag-aaral. Binibigyan po ng ayuda para po sa mga kabataan natin na walang kakayanan na magbalik eskwela. Mayroon po silang pambili ng kagamitan, notebooks, libro, o kahit sa pamasahe ay nagagamit po nila. So malaking bagay po yan, mga kababayan. Yan po yung napakagandang ginawa ng ating gobyerno. Isipin ninyo, dadagdagan pa nga gagawing 1 billion ang budget. At bago ko po makalimutan, uulitin ko po, bawal po ang mga ating mga principals at teachers manghingi ng anumang bagay, pera, dyan po sa ating mga estudyante. Bawal po yan. At mayroon pong batas dyan. Anti-graft practices law, mga kababayan. Ang aabutin sa mga teachers na manghihingi ng anumang bagay dyan po sa ating mga estudyante. So, nagkaintindihan na po tayo dyan. Sa cellphone, nasabi na rin po natin. Punta naman tayo, mga kababayan, doon po sa ito pong tuloy-tuloy na raids o inspection ng pamalaan, ng ating mga otoridad doon po sa mga warehouse na kung saan ay doon itinatago yung mga rice at asukal, mga kababayan. Ay kahapon po lamang doon po sa Giginto, Bulacan ay mayroon pong 60,000 rice sacks na nakita doon po sa Giginto, Bulacan, mga kababayan. Yan po yun. Sa patuloy ng inspection ng ating mga otoridad laban po sa mga negosyante na nagtatago o naghuhold ng mga agricultural products, mga kababayan. Ang gobyerno at ang Pangulong Marcos, alam niya na hindi talaga kapos sa asukal yung ating bansa. Kaya lamang ito ay tinatago ng mga negosyante. Yan po. Alam ba ninyo kung ano po yung magiging asunto o kaso sa mga negosyanteng ito? Economic sabotage, sapagkat tinatago nila ang tinatawag na asukal o agricultural products upang pataasin nila yung presyo. Bawal na bawal po sa batas yan, mga kababayan. Hindi lamang asukal kundi pati yung rice. Yan po, mga kababayan, na patuloy po ang inspection sa ating mga otoridad ngayon para po doon sa mga negosyanteng nagtatago ng mga agricultural products.
So, malinaw po yan mga kababayan. At ito pong meron pa po tayong isa pang pag-usapan mga kababayan. Ito pong NCAC mga kababayan o No Contact Apprehension Program ng gobyerno mga kababayan ay pansamantala itong sinuspindi sapagkat ito po ay hiniling ng mga public transport group na wag na muna ipatupad. At hiniling ito ng 5 mga syudad: Manila, Quezon City, Valenzuela, Parañaque, Muntinlupa. Yan po ay nireklamo ng public transport group. At yan po ngayon ay dinala doon sa Supreme Court. At doon po ay pagdidibatihan pa po yan. Kaya inuulit ko po, yung NCAC or No Contact Apprehension Policy Program ay sinuspindi muna. Sapagkat ngayon ay, lalo ngayon ay araw ng pasukan, malaking tulong pa po yan sapagkat hiniling na huwag muna ipatupad. At ito po ngayon may reklamo itong ating mga public transport group, mga kababayan. So yan po, ito pong BCDO, yan, BCDO o Pasang Mazda, yan po yung nagdala doon po ng reklamo doon po sa Supreme Court. Kaya doon po bahala na po ang Supreme Court dyan. Pagdidibatihan pa po yan doon. Kung sabihin ng Supreme Court na naayon sa batas ito, di okay lang, wala pong problema. So yan po yung gustong sabihin dyan. Ngayon po ay ito ay kaugnayan pa rin po doon sa pagbabalik ng klase. Alam mo, good news yung ating mga balita mga kababayan. Ito pong ay kaugnayan sa pagbabalik ng klase ay good news sapagkat dyan po sa libreng sakay sa MRT to. Mga kababayan, alam ba ninyo kung saan yung MRT to? Yan po yung biyaheng Masinag, Antipolo at Recto. Yan po yung MRT to mga kababayan. Sa mga estudyante, libre po ito mga kababayan. Kaya sa araw nito, sa umagang ito, talagang ang MRT ay priority dyan na sumasakay galing Masinag, Antipolo, papuntang Recto para po sa ating mga mag-aaral. Libre po yan mga kababayan. Kaya nga po yung ating mga kapulisan ay nakadeploy sa amang sulok sa ating bansa para pagbigyan ng seguridad yung ating mag-aaral. At hindi lamang yan mga kababayan, ang ating mga transport group ngayon ay talagang nakahanda na sila sa kanilang pagbiyahe doon po sa ating mga estudyante sa araw na ito. Kaya kaninang mga alas 6 mga kababayan ay talagang busy na po yung ating transport group sapagkat pinaghandaan po nila ito. At alam ninyo, yung ating transport group, kahit na yan karamihan dyan, private naman po talaga yan, mga transport group natin, karamihan. Pero kahit na private transport yan sila, ay public transport po sila kasapagkat yun po ay ginagamit ng transportation sa ating mga pasahero araw-araw. Ang lahat po ng yan mga kababayan ay coordinated po yan sa gobyerno. Yan po yan mga kababayan. Nakita mo yung ibang mga
mga modernong jeep ngayon na aircon, ay mayroong iilan dyan na linya na libre po ang sakay dyan sapagkat coordinated po yan sa gobyerno. So, yan po mga kabayan, para matulungan yung ating mga commuters, lalo na ngayon sa pasukan na. Ayan po. So yan po yung libreng sakay, MRT2, biyaheng Masinag, Antipulo, going to Recto. Yan po sa ating mga estudyante. Lahat po ng public transport ay kahit na private yan, na sasakyan, lahat yan ay coordinated. Yan po sa ating gobyerno. So yan po mga kababayan. So maganda po yung ating pinag-uusapan. Aabangan natin mga kababayan ano ang posibleng susunod na mangyayari dyan kinabukasan sa ating pagbabalik eskwela. So yan po mga kababayan. Yan lang muna ang ating napag-usapan at muli po tayong magkita-kita sa susunod po natin na video. God bless us all.